Oftentimes the day seems long, our trials hard to bear. We're tempted to complain, to murmur and despair. But Christ will soon appear to catch His bride away. All tears forever over in God's eternal day. It will be worth it all when we see Jesus. Life trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, and all sorrows will erase. So bravely run the race till we see Christ. Sometimes the sky looks dark, with not a ray of light. We're tossed and driven on, no human help in sight. But there is one in heaven who knows our deepest care. Let Jesus solve your problems. Just go to Him in prayer, and it will be worth it all when we see Jesus. Life trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, and all sorrows will erase. So bravely run the race till we see Christ. Life's day will soon be over. All storms forever past.
we'll cross the great divide to glory safe at last. We'll share the joys of heaven, a harp, a home, a crown. The tempter will be banished. We'll lay our burdens down, and it will be worth it all when we see Jesus. Life trials will seem so small when we see Christ. Oh, and one glimpse of His dear face, all sorrows will erase. So bravely run this race till you see Christ. Shackled by a heavy burden, neath the load of sin and shame, then the hand of Jesus touched me. And now I am no longer the same. He touched me. Oh, He touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Since I met the blessed Savior, Praise the Lord. since He cleansed and made me whole, Hallelujah. I shall never cease to praise Him. Purihin ang ating Panginoon. I shall Isang mapagpalang gabi muli ang aking pong pagbati sa bawat isa. Pasalamat muli tayo sa dakilang Diyos sa gabing ito, sa pribileyo, sa pagkakataon na tayo muli nagkaroon po ng munting gawain po niya. At katulad po ng aking pong laging hinihiling sa bawat isa,
na kung meron po tayong mga nais na idulog na kailangan natin sa panalangin, ay maaari po tayong mag-mention ng ating mga prayer requests ngayong gabi upang ito po ay may panalangin po natin mamaya. So, purihin ng Diyos. Alam ko na ang Panginoon ay muli may inihanda po sa ating lahat sa gabing ito. At humingi po ako ng ilang sandali ng inyo pong panahon, ng inyong oras, para po sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Tunay ang Diyos ay napakabuti sa ating lahat at ang salita po niya ang ating gabay sa ating mga buhay. So, napakahalaga po na lagi po tayo magbigay po ng panahon at oras para makinig po ng kanyang mga banal na salita. So sa gabing ito, bago po tayo magsimula sa gawain ng ating Panginoon, tayo muna po ay dumulog sa Kanya sa pamamagitan po ng isang panalangin. Amen. Manalangin po tayo mga kapatid at samahan niyo po ako sa ilang sandali ng pananalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Mapagpalang Diyos, aming Ama, sa gabing ito kami muli ay nagpapasalamat po sa inyo pong biyaya sa amin. Salamat Panginoon sa pagkakataon kami ay narito muli magkasama-sama Panginoon Diyos sa munti po ninyong gawain. Udalangin po namin naman na kayo muli ang siyang magkaloob ng lahat po ng aming pong mga pangailangan. Ang aking mga kapatid na narito ngayon at nakikinig, nanonood Panginoon, ay pagpalain niyo po. At alam ko na kahit malayo kami sa isa't isa, Lord, alam ko ng iyong presensya ay sumasa amin Panginoon sapagkat kayo po ang nagsabi Lord, na 2 o 3 na nagkatipon sa iyong pangalan, Lord, ay naroon po kayo sa kanilang kalagitnaan. O Lord, dalayan ko, Panginoon, na kayo ang siyang magkaloob ng bawat pangangailangan ng bawat isa. At sa pamamagitan, Lord, muli ng iyong mga salita na muli po namin mapapakinggan. Dalayan ko po, Panginoon, na kayo po ang siyang mangusap ng maliwanag sa bawat isa, Panginoon, Lord. Na, O Diyos, higit ka naming makilala ng lubos, Panginoon. Maging maliwanag ka sa amin, Panginoon, O Diyos, at maging ang amin pong bahagi sa iyong plano, Panginoon, ay lubos po naming maunawaan. Sa gabing ito, O Diyos, dalayan ko po ang malayang pagkilos nyo. Pagpalain niyo po, Panginoon Lord, ang aming pag-aaralan ngayong gabi. At kayo, Diyos, O God, ang siyang patuloy na maluwalhati at maitaas, Panginoon Lord, sa gabing ito. Sa iyo namin binabalik, Lord, ang lahat ng kapurihan. Sa pangalan po ninyo, sa pangalan ng aming Panginoon si Kristo, ito pong aming dalangin. Amen and amen. Puri lang ating Panginoon, mga kapatid. So, bago po sa pag-aaral natin ang salita ng ating Panginoon, tayo muna po ay sama-samang ilang sandali ay magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon, umawit sa Kanya. Amen. At samahan niyo ako mga kapatid sa pagpupuri at pag-aawit sa ating Panginoon. Amen. Awitin natin ang Amazing Love. Praise the Lord. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. And I'm alive and well
Your spirit is within me, because you died and rose again. Sing it once again. I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. Once again, I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. You are my King. You are my King. You are my King. And Jesus, you are my King. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you. Oh, amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you.
Praise the Lord. Praise the Lord. Ngayon po ay tayo po ay dadako na po sa pag-aaral natin muli ng salita ng ating Panginoon. Ayaw ko na pong magpakalawig pa. So we will go to the teaching of the Word of God. So sa gabing ito, ako muli ay magtuturo at magbabahagi sa inyo. Ang pamagat po ng aking pong nais na ibahagi sa inyo ay a body has thou prepared me. Yan po yung ating pong title ngayong gabi. So, praise the Lord. Basahin na po natin ang ating pong text. The Bible says in the book of Hebrews chapter 5, verse 5, sabi po rito, wherefore when he cometh into the world, he said, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. Binabanggit po rito na hindi na ng Diyos ang mga hain. Dumating yung panahon na lahat ng mga anino, sabi sa Biblia, ay nagkaroon na po ng katuparan, di ba? Kapagkat po ang kautusan, ito po ay isang anino ng mabuting bagay na darating, sabi po ng Biblia. Ngunit hindi po ito nagpapasakdal doon sa mga nagsisilapit. Gayunpaman ang sabi ng Biblia na ang pag-aali ng Panginoon ng kanyang sarili para sa kasalanan natin ay minsan ginawa ng ating Panginoon hindi lamang po para takpan yung kasalanan ng tao, kundi ito po ay tuluyan ng alisin ng Panginoon. Alam po natin doon po sa pag-aalay ng mga hayop doon sa lumang tipan, ang kasalanan po ng tao ay hindi po lubos na ito ay napapatawad, kundi ang kasalanan po niya ay meron pa rin yung pag-aalala ng kasalanan, sabi ng Biblia na ito'y taon-taon na ito'y ginagawa ng saserdote at nag-aalay po siya ng mga alay, mga handog. Gayunpaman, inialay ng dakilang kordero ang Panginoon, sabi sa Biblia. At dahil dito, mga kapatid, ay sapat na po yun para ang kasalanan po natin minsan ay nabayaran na ng lubos at hindi na natin kinakailangan pang gawin muli yung pag-aalay. Kaya sabi ng Biblia, wouldest not, but a body hast thou prepared me. Amen. So alam natin, mga kapatid, na ang Panginoon ay nagkatawang tao at yung laman, yung kanyang katawan, siya naging hain para sa kasalanan po natin lahat upang po tayo matubos sa ating mga kasalanan. Now, ituloy natin ang pagbabasa. Sa may versikulo 6, in burnt offerings and sacrifices for sin, thou had no pleasure. So, wala pong sinasabi ditong kaluguran. Hindi nalulugod ang Panginoon na sa mga haing mga susunugin patungkol sa mga kasalanan. Bagkus ang sabi dito, mga kapatid, then said, I, lo, come in the volume of the book. Amen. It is written of me to do thy will, O God. So what is the will of God? Amen. The Lord Jesus Christ was here 2,000 years ago. Ang sabi ng Panginoon na ang kanyang meat is to do the will of God. At alam niyo, kanyang bahagi sa ekonomiya
Diyos. Alam niya the whole plan of God is for Him to die at the cross. Yun po yung pinakalayunin ng Panginoon kung bakit po siya, amen, nagkatawang tao, di ba, dito sa mundo. O tayo po itubusin niya sa lahat ng ating pong mga pagkakasala. Praise the Lord. Sa pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita ngayong gabi. So I'm going to share to you, my topic is, sabi rito sa verse 5, "A body has thou prepared me." Yun po yung pinaka-title ko. Doon ko po kinuha yung title ko ngayong gabi, no? Amen. Ngayon, alam po natin mga kapatid na ang Diyos po ay meron po pattern o meron po siyang blueprint. At ang pattern po ay makikita natin from heaven to earth, in which alam natin nung ang Panginoon ay nais niya na magkaroon siya ng kanyang pahinga, meron siyang lugar na doon siya mananatili. Nagpakita siya ng pattern kay Moises, di ba? Sa pamamagitan ng vision doon po sa bundok. At nakita po ni Moises kung ano yung pattern. At yun ang kanyang ginawa dito sa lupa. So, yung tabernakulo na alam natin na kung saan ito itinayo sa panahon ni Moses, in-establish po yun sa panahon ni Moses bilang unang tinatawag nating place where the glory or the presence of God dwells. So, alam po natin na ang ginawa ni Moises dun sa tabernakulo ay nakita niya by vision. Hindi po yun katang-isip lamang, ano? Amen. So, yun po ay kinopya niya, yun po ay tinayo niya according to the pattern na ipinakita sa kanya ng Panginoon doon po sa bundok. So, later on, alam po natin na pagkatapos ng tabernakulo, yung lugar na kung saan nananahan ng Diyos, na kung saan kasama nila ang Panginoon, kung saan pupunta sila, ay kasama nila yung tabernakulo na yon. Amen. At alam natin na after noon ay hindi na tabernakulo ang naging dwelling place ng Panginoon. Ito'y sa pamamagitan na ng templo ng bato. So mula sa isang tulda, then it becomes later on naging temple. Right? So, ganun din ang templo, hindi rin ito itinayo ayon sa katang-isip lang ng mga nagtayo ng templo doon sa panahon ni Solomon, kundi ito po ay kinuha din nila yung vision, diba, sa Panginoon. So, alam natin ang desire ng Diyos is to dwell. His desire is to dwell with His people. Diba? Hanggang sa dumating po yung panahon na kung saan, amen, yung pinaka Shekinah glory ng Diyos, yung pinaka presence ng Diyos ay hindi na nagre-reside, amen, sa literal na building, kundi mga kapatid, ito po ay nananahan na po sa bawat individual, sa bawat sa kanyang mga anak. So yan po ang sinasabi po ng Bible, di ba? That we are the temple of the living God. You see, diniscuss ko na po ito doon sa mga previous na mga pag-aaral natin. Amen. Even mga part ng mga ng tabernacle, bawat isa na kung ano ibig sabihin noon, praise God, at kung ano representation niya, ay napag-usapan na po natin yun, at lahat po yun ay tumitipot larawan din sa spiritual na kalagayan ng bawat isa sa atin. Amen. So, what I'm saying is that ang Panginoon, hindi lang siya nagtatayo, amen, ng kanyang lugar kung saan siya mag-dwell ng wala pong pattern, wala pong
wala pong tinatawag mga kapatid na blueprint. Now let me just quote what the prophet said. Sabi po niya, okay, yan ang ating title. Sabi po niya sa message niya na the blind Bartimaeus, sabi niya, therefore this book is God's blueprint for us to follow. And it must come from the book. Nothing more or nothing less. We must take the whole gospel, add nothing to it, and just take it the way it is written here in the book. That's the whole thing. Every Bible believer, amen, believes that. So, hindi dapat tayo magdagdag, hindi dapat tayo magbawas. Kung ano yung nandun sa blueprint, kung ano yung nandun sa pattern, kinakailangan yun ang masunod. That's why when the Lord Jesus Christ was here 2,000 years ago, lahat ng kanyang ginawa is according to the will of God. Hindi po siya lumabis, hindi po siya kumulang, kundi sabi niya, I come to the volume of the book that is written of me. So what was written for him to do at that time, amen, he fulfilled everything. Kaya nga, pagkatapos po niya na maganap ang lahat, ang sabi po niya, di ba, it is finished, di ba? So natapos po niya lahat po yun. Lahat po ng mga nakasulat patungkol sa kanya ay nagampanan ng ating Panginoon. So it's done. Amen. Di ba? So, kaya nga, tayo po ay kinakailangan maging aware na kinakailangan lahat ng ating pong gagawin ay kinakailangan it must be in accordance to the blueprint, it must be in accordance to the Bible. You see, lahat ng plano mo sa buhay, lahat ng bagay na gusto mong gawin, i-check mo lagi doon sa salita ng Diyos kung ito po ay naaayon sa kanyang kalooban, di ba? Kung meron kang mga pagpapasya na gagawin, amen, gamitin mo lagi ang salita ng Diyos as your blueprint, as your guide, at hindi ka magkakamali, mga kapatid. At kung anak ka ng Panginoon, hindi mo pwedeng sundin kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi yan ang sinabi niya eh. I remember a lot of men of God in the Bible, called by God, amen, instructed by God. Sometimes it is unnatural in the mind of a person. Minsan may mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa isip natin. But with God, amen, alam niya kung ano yung tama. Di ba? Even in the standard of the world, maaaring ito ay hindi katanggap-tanggap, pero like for example in the days of Noah, di ba? Hindi katanggap-tanggap sa panahon ni Noah yung kanyang pag-build ng ark. Sabi ng mga tao sa panahon na yon ay wala namang ulan, Noah. At saka ano ba yung tinayo mong ark? Hindi naman parang kumbaga yan ba talaga ay lulutang o yan ba ay kakayanin niya ang, amen, malakas na bagyo? Praise God. Parang duda sila. Kaya nga for so long, no, noon para sa mga tao na ito, para sila ay sumampalataya at maniwala sa mensahe ng mensahero niya sa panahon na yon na si Noah. But unfortunately, hindi sila naniwala. Why? Because yung kanilang standard ay hindi nag-meet doon sa ginawa ni Noah. But Noah believed it. Si Noah, alam niya, may absolute siya, mga kapatid. Di ba? Amen. Marahil nag-wonder din siya kung talagang yun ba ay tama o siya ba talaga ay nasa kalooban ng Panginoon. But you see, he didn't question God, and for 120 years, hindi siya napagod. Siya ay nagpatuloy para itayo yung arko hanggang sa dumating yung panahon na tinupad ng Panginoon ang kanyang salita. You see? At hindi lumubog yung arko, mga kapatid. Amen. Kahit na sabi nga, nag-burst yung tubig sa lupa. Nagkaroon marahil ng maraming mga anong tawag doon? Flood or di kaya nagkaroon ng landslide o di kaya ng grabing baha. Amen. And yet nanatiling hindi natinag yung ark.
at hindi po siya lumubog. Why? Because it is God who built that ark. He provided all the right measurement, yung blueprint ng ark para hindi po ito lumubog. Diba? And amen. So lahat din sa tabernacle, lahat yun ay pattern at may blueprint. Lahat ng kulay, lahat ng shape na nandoon, lahat mga kapatid ng tela, everything was in God's blueprint at meron pong lahat nire-represent siya. Diba? Praise the Lord. So, ganun din po mga kapatid sa ating pong personal na relationship na kailangan tanong yung significant application nito mga kapatid. Right. So, we know na ang Panginoon from a tent to a stone, now God is dwelling now into a living building. Amen. Tayo. 'Di ba? Lagi kong gini-emphasize po 'yan, mga kapatid. We are the third throne ng ating Panginoon. So that is the ultimate plan of God, divine plan of God to dwell in men. 'Di ba? Lahat ng kaluwalhatian ng Diyos nais niya na mag-dwell saan? Dito sa ating mga puso, sa ating kaluluwa. That's why the Bible says na hindi niya nasusulat ang kanyang mga kautusan sa bato, kundi susulat niya saan? Sa puso natin, in the table of our heart. And we know that we are the mercy seat of God right now. And we are overshadowed by the cloud. Amen. The pillar of fire. Amen. Sa bawat individual, because we are the living tabernacle of God. We are the human temple of the Lord Jesus Christ. Yan sabi ni Pablo, di ba? Amen. So, hindi na po nagdidwell ang Panginoon ngayon sa isang kahoy, sa isang tela. Amen. Praise God. Amen. Kundi siya po ay, di ba, nagdidwell na in your flesh, in our body. You see, ang katawan ng Panginoon ngayon ay madali na pong maabot. Because as part of God's body, amen, we represent Him. At makikita po natin kung paano ang manifestation ng Diyos ngayon could be seen in every individual part of the body of Christ. Diba? Amen. Now, sabi po ng prophet dito mga kapatid sa message niya na stature of a perfect man, sabi niya, so when you're surrendering your complete being, then the Holy Spirit just pours through you in these virtues. Ito niya dito mga kapatid, yung itong mga 7 virtues na nandoon sa sinulat ni Pedro. Sabi niya, then you are a living tabernacle. A living tabernacle. Not dead tabernacle, not a material tabernacle, but a living tabernacle. You see? So dapat maunawaan po natin ito mga kapatid. Amen. You become the temple of God. You become the building of God. Diba? Sabi niya, then people look out and say, that's a man full of virtue, knowledge, believes the word, temperance, patient, godliness, got brotherly kindness, full of the love of the Holy Ghost, walking around. What is it? A statue that unbelievers can look and say, there is a Christian. Right? So, bear this in mind. Kinakailangan maunawaan natin na the moment na surrender na tayo sa Panginoon, the Holy Spirit is now residing in us. At alam natin ang Panginoon, He's building us, amen, from one virtue to another virtue, from one stage to another stage, from one level to another level. Kaya sabi nga ng Biblia, we are being changed from what? From glory unto glory. Ang sabi nito, isa-isa itong mga katangian
Amen. Na dinadagdag ng Panginoon sa atin. Mula pananampalataya, amen, dadagdagan niya ng kagalingan, ng karunungan, ng kahinahunan, ng pasensya, ng kabanalan, at lahat ng ito, amen, ay katangiang characteristics na dapat makita sa bawat isa. At pag meron na tayong ganitong characteristics, di ba? Ito yung characteristics na nagre-represent sa Panginoon. Amen? Meaning to say, kapag nakita nila yung ganitong klaseng katangian sa atin, abay parang, amen, nasa-sense nila that God is present. God is sa buhay ng bawat individual, sa buhay natin mga kapatid. Di ba? Pag na-express natin ang mga bagay na ito. Kasi itong mga bagay na ito, hindi naman po ito automatic na, amen, nagmamanifest sa buhay natin. Alam natin na lahat ng ito ay atin din pong pinagtatagumpayan. Amen. Dumadaan tayo sa mga pagsubok para lahat ng mga katangian na ito ay atin pong malagpasan o maipasa. Di ba? Kaya nga sabi doon, add. Amen. Dinadagdag natin ang bawat virtues na ito sa buhay natin. At kapag nabuo na ito sa buhay natin, then sabi ng prophet, sabi niya, yan ang stature of a perfect man. Yan ang larawan ni Kristo. What is meant to be Christian? A Christian mean, di ba? Christ-like. Be Christ-like. Yan ang sabi ng prophet. So you become a reflection of Christ. Once na ito'y nakita na sa buhay ng bawat isa sa atin. Right? Praise the Lord. Okay. Ngayon, the message na Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. I read what the prophet said. Sabi niya, God in the beginning, in Christ, in the pillar of fire. He settled on top of the mountain. Now watch, first he could not be seen. Diba? God is a spirit, could not be seen. So, binabanggit dito kung paano ang Diyos na hindi nakikita, nakakausap nila, naririnig nila, pero hindi nila nakikita. Amen? Marahil nasa expression siya, marahil nasa image siya ng liwanag, but they could not actually see the figure of God, kung ano siya. Amen? Doon lang mga kapatid na naging siya ipo, siya apoy, siya hangin. You know, those are the form na ginagamit ng Panginoon during that time. Pero hindi nagtagal. Amen? Sabi rito, okay, then here comes in a mystic light, and they could see him, but no one could get close to him. Then he reveals himself and comes down and put on a human flesh. Yeah? So dito, ang Panginoon ay change ng form niya. He changed his form. The prophet used the word immorphe. Nag-immorphe ang ating Panginoon. Amen. At doon ay dito nakita ang Panginoon sa anyo ng laman. The Bible says that God was manifested in the flesh. He was born, amen, through a virgin. Diba? So, gusto niya kasi na maging katulad natin. So, he became an ordinary man. He became one of us. Amen? So, lahat ng dinaanan natin, lahat ng naranasan mo, naranasan ko, ay naranasan din niya. Diba? Hindi po siya exempted doon sa lahat ng hirap na dinadanas natin. So, naranasan din niya yon. Sabi rito, no one was ever born like that before. That was the same one was on to Moses in the bush. So, siya rin yun. Amen? He was a rock that was with Moses in the wilderness. He was the angel that was at the burning bush. He was the I am.
Amen. So, lahat ng form that he was before, narito siya ngayon in the form of a human flesh, in the person of Jesus Christ. Di ba? Amen. So, ano po yun mga kapatid? Ano po itong nangyaring ito kung saan the Lord manifested Himself in human body? Kasi gusto ng Panginoon mga kapatid na ipakita sa atin kung papaano ganun din po tayo. 'Di ba? Para po tayo mga kapatid masakdal. Amen. Kinakailangan nating makita at maunawaan kung paano din po ang Panginoon through His manifestation, amen, that He manifested Himself in human flesh, was perfected also ng lahat ng mga trials dito sa lupa. Di ba? Sapagkat mga kapatid, alam natin, the only way for us para maunawaan natin ang dakilang plano ng Diyos is to be in this human flesh, to be in this human body. Alam natin na before we were in the mind of God. Alam na po natin yon, di ba? We were there originally in the thought of God. Pero nilagay tayo ng Panginoon dito sa mundong ito with a purpose. At ang sabi ng prophet, kaya kinilagay dito sa mundo na ito is for the purpose of to test you. Amen. And through those trials and testings na pwede mong danasin dito sa mundo na ito, ay doon mo higit na maunawaan ang Panginoon, ang kanyang dakilang plano, ang kanyang mga katangian sa buhay mo. Praise God. So, we know na lahat ng mga nandoon sa lumang tipan is just only, I could say, is just only a dress rehearsal. Meaning to say, amen, yun po ay a glimpse para makita mo kung ano yung reality na gustong ipakita sa iyo ng ating Panginoon. Di ba? Katulad ng kasalan. Kapag po sa kasalan, bago po ang kasalan, meron munang rehearsal before the wedding. Di ba? Nagre-rehearse yung mga participant. Amen? Sa wedding, yung bridegroom at saka yung bride, ino-orient sila. So there is a dress rehearsal. Praise God. Everything. Amen. Pati yung mga players ng music, 'di ba? Amen. Lahat nagpa-practice sila because it's a big celebration. It's a wedding. So, kinakailangan talaga na ito'y pagandang mabuti. So, ganun din mga kapatid. Ganun din ang ginawa ng Panginoon. Kaya po siya pumunta rito para ipakita sa atin kung paano yung matutupad yung reality. So remember, when he was with the disciple, si Peter, James, at saka si John, di ba doon sa Mount Transfiguration? Doon po sa Mount Transfiguration, makikita natin doon yung picture kung saan, di ba? Nandun si Moises at saka si Elijah. That is a representation of what will going to happen pagdating ng panahon ng pagbabagong katawan natin. Amen. Na alam natin si Moises tipot larawan ng dead in Christ at si Elijah tipot larawan mga kapatid. Amen. Ng mga na-rapture because Elijah was raptured and Jesus Christ was a type of a glorified body. Amen. So, ipinapakita doon mga kapatid yung picture ng rehearsal. It's actually a rehearsal of what will going to happen. Amen. When the rapture will come. Diba? Praise the Lord. Hallelujah. So, to be in the rapture, you need to be part of the body. At alam po natin mga kapatid na to be in the body of Christ, hindi po ito mga kapatid bagay na ito mga kapatid ay ginugusto mo lang, no? Praise God.
Okay, this is what I'm saying kanina. Sabi rito sa quote ng prophet, Revelation chapter 4, sabi niya rito, over in this place then he saw the coming or the rehearsal. And what was the first something he saw? The first thing he saw in the coming was Moses, represented the dead saints that will be resurrected. Elijah was standing there. Oh, I want you to notice what will take place. There was Moses first. That's all the 6 ages that they slept, 6 church ages. Not only that, but Elijah was there, the messenger of the last day with his group, or the transfigured, the raptured. Amen. Now, in the future, waiting the coming. Praise God. So, yun pong, amen. Inantay natin yung reality ng ating pong pagbabago ng katawan. Praise God. So, alam natin na although hindi pa ito natutupad, yet marami pong mga pagkakataon sa Bible, amen, na pangyayari na nagpapakita nito na bago magkaroon ng katuparan o yung panahon, yung araw mismo na matutupad na yung ating pong inaasam na pag-aagaw, ay magkakaroon muna ng tinatawag na rehearsal nito. Praise God. So, yan ay pinakita ng Panginoon sa panahon na yon, mga kapatid. Right? So, yung quote natin regarding the mystical body of Christ. Sabi rito, there's only one church and you can't join it. You're born into it. You're predestinated to it. The mystical body of Jesus Christ here on earth, with the Word being made manifest, sons and daughters of God. They belong to none of it. Amen. Come out from among them. Praise God. So, sabi nito ng prophet, tayo ngayon bilang mga bahagi ng katawan ni Kristo na kanyang pinaghaharian, na bahagi niya, katawan niya, ngayon siya ng headship, mga kapatid, nananahan na po siya sa kanyang katawan. Yan ang kanyang purpose, manahan siya sa kanyang katawan, sapagkat pagkatapos na siya nanahan dun sa isang katawan, in the body of the Lord Jesus Christ, in that human body, amen, now the Lord, amen, is now dwelling in a many-membered body na tinawag po nating church, the mystical body of Christ. You see? So, lahat ng bahagi sa katawan ni Kristo, they were part of God's thought before the foundation of the world. Lahat sila, amen, ay re-recognize nila ang salita sa kanilang panahon. Amen? At sila ay hindi kailanman mananatili sa lupon ng isang organisasyon, denominasyon, kundi sila ilalabas doon, sabi ng propeta. Amen. At sila ay makikisa sa salita. So naniniwala po ako, mga kapatid, na kung bahagi ka ng katawan ni Kristo, if you are part of the mystical body of Christ, praise God, hindi mo maaring kailanman embrace, amen, ang denomination, ang organization, amen, sapagkat ang katawan ni Kristo, ito po ay hindi po isang organization, but the body of Christ is an organism. Meaning to say, mga kapatid, even though nasa malayo yung iba na bahagi ng katawan ni Kristo, iisang katawan, may koneksyon sa bawat isa. You see, if you are part of the body, alam mo na kung ano yung nararamdaman ng isang bahagi ng katawan. Meaning to say, in other words, ikaw ay bahagi ng katawan na yun. Otherwise, pag hindi mo nararamdaman, hindi mo na nakikita, hindi mo na naunawaan kung ano yung nangyayari dun sa iglesia, sa bahagi ng katawan ni Kristo, that means to say, hindi ka part ng body. Di ba? So, alam ko na sa katawan,
ang Panginoon, mga kapatid, ay wala siyang pagtatangi. Lahat ng bahagi ng katawan ay mahalaga. Di ba? Every joint supply it. Walang pwedeng piliin ng Panginoon na yun lang ang kanyang bibigyan ng halaga. No, lahat ng bahagi sa katawan ni Kristo, we are all valuable in the sight of God. You see, kahit malit ka lang na bahagi, malit ka lang na piraso sa katawan ni Kristo, may bahagi ka, mahalaga ka sa Kanya. Di ba? Amen. Praise God. Katulad sa katawan natin, kahit na ikaw yung pinakamalit na selula, kapag po yung selula na yan ay nagka-problema, ang buong katawan manghihina. Di ba? So, why? Because they are connected. Why? Because they are part of each other. Ibig sabihin, mga kapatid, they could bear one another burden. Kumbaga, kung nasaktan yung isa, masasaktan yung buong katawan. Kaya may kasabi nga tayo, ang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Why? Because we are connected to each other. Yan ang katawan ni Kristo. Amen? Hindi competition ang katawan ni Kristo. Di ba? Hindi po tayo organization. No, yung may organization, di ba? Yung pagkakampi-kampi, pagkabahagi. Amen. Ito, kami lang dito. Wag kang amen. Pupunta dito, kami lang ang dapat nandito. You know, that is a mentality ng isang taong makadenominasyon. Di ba? Amen. Praise the Lord. In the body, there is no competition. Tandaan po natin yun, mga kapatid. At alam ng Panginoon kung ano yung nararapat sa bawat isa. Kung tinawag ka ng Panginoon, binigyan ka niya ng kanyang ministry, binigyan ka lang ng ganitong gampanin, well, amen. Alam ng Panginoon, ang kapasidad mo. Pero mahalaga yun para sa Kanya. Di ba? Amen. Kaya may mga ministry na malago. I mean to say, maraming membro, yung isang manggagawa. Sa kabilang banda naman ay hindi naman karamihan mga tupa, mga membro na inaalagaan isang manggagawa. That doesn't mean, mga kapatid, na hindi pinagpapay kung konti lang yung kanyang inaalaga ang mga tupa. Kasi marahil yun lang talaga ang tinalagaan ng Diyos para sa kanaya, na yun ang kanyang alagaan. Diba? Kung ito biniyaan at ng maraming mga membro ng mga tupa na alagaan niya, well, because God knows, alam ng Panginoon na, amen, mayroon siyang kapasidad na gampanan yung bagay na yon. Diba? Hindi po ito dapat kinakailangan maging competition sa ministry. Amen. Katulad nung parable of the talent, di ba? Nagbigay ang Panginoon ng dito 5, di ba? Dito 3, dito 1. Pansinin ninyo, mga kapatid, lahat binigyan. Meron silang bahagi. Amen. Kahit na yung isa lang, at least meron siya. Amen. Ngayon, kung ano yung binigay ng Diyos sa atin, kinakailangan nating pagyamanin. Kasi ang problema doon sa isa, hindi niya pinagyaman yun. Hindi niya kinalakal yung kanyang talento na binigay sa kanya. So, nagalit ang Panginoon. Praise God. So, there will be a day of accountability para sa lahat ng ating mga ginagawa sa Panginoon. You see? So, bakit tayo maiinggit doon sa iba? Kung binigyan naman din naman tayo, dapat gampanan na lang natin yung binigyan ng Panginoon sa atin. Hindi ito competition, hindi ito pasiklaban, hindi ito payabangan. Amen? Praise God. Kasi kahit anong gawing effort natin, kung yan talaga yung binigyan ng Panginoon sa atin na dapat nating gampanan, ay yun lang po talaga. Kung ano yung sukat natin, yun lang po talaga yun. Hindi tayo pwedeng magdagdag, sabi nga ng Biblia, mga kapatid. Pero mahalaga ka kahit ikaw yung pinakamaliit na parte ng katawan, pinakamaliit na bato doon sa templo. Kung ikaw lang yung pwedeng sumiksik doon sa lugar na yun, at hindi pwedeng lugar na ito, amen, mahalaga ka pa rin. Bahagi ka pa rin. Amen, ng buong plano ng Diyos.
Huwag po natin kalilimutan yon, mga kapatid. At ako naniniwala na walang anak ng Diyos, walang bride ng Panginoon na tinawag na walang bahagi sa kanyang katawan. Amen? Ba't kanya tinawag kung wala ka rin palang bahagi? I mean to say, kasi may bahagi ka, kaya ka tinawag ng Panginoon. Diba? Amen. Okay. So, in this diagram, makikita natin yung stature of a perfect man. So, makikita natin dito na meron tinatawag nating fullness. Amen. In where the Holy Spirit will going to descend in us. Kapag po, mga kapatid, makita na ng Panginoon na lahat ng mga virtues na ito ay nakalatag na o nalagpasan na natin. Di ba? Amen. So, pakipot na ng pakipot, pag tumataas, paliit na ng paliit yung bahagi. Why? Because, mga kapatid, ganyan po yung structure ng pyramid eh. Di ba? Ganyan po, mga kapatid, yung makikita natin na bahagi ng iglesia kung saan ang Panginoon ay siya yung nagtayo. Remember, He built the church. Diba? He didn't make the church, He built the church. The Bible says, Amen, upon this rock, Amen, I'll build my church, and the gates of hell will not prevail against it. Diba? So, ang Panginoon dito, nagdadagdag siya. He is building us because itong stature of a perfect man ito, ay tayo ito. At ang pagbibuild ng Panginoon is, depende yon dun mga kapatid sa ating pong relationship sa Panginoon. Kung paano po natin lahat ito ay nagagawang mapagtagumpayan sa buhay natin. Because you are not born with a certain gift. Amen. Sabi ng prophet, lahat ng virtues na ito ay ating pong pinagtatagumpayan. Amen. Character is a victory. Di ba? Amen. So, we see na sa Bible, alam natin na lahat ng mga shadow sa Old Testament ay ang fulfillment nito sa ating panahon ay ang bride, di ba? Tayo. So, we know na ang pyramid ay ang second Bible at hindi ito isang nakakatakot na sign, Kasi may mga takot kay pyramid, yan, parang yata yan kulto yata yan, hindi. Hindi po yun, mga kapatid. Amen. During the time of Enoch, si Enoch po ang nagtayo ng pyramid. Di ba? At yan ay consider na second Bible. At alam natin ang pyramid, praise God, ay may sinisimbolo sa mga mananampalataya. Amen? Because in the old time, yung pyramid ay hindi lang yung bato na yon, kundi may mga message na nakatago doon sa pyramid na yon that also project, amen, sa Bible. Di ba? We know na yung pyramid na ito ay yung capstone ay nawala o hindi na inilagay. Because yung capstone na yan ay wala iba kundi yung Panginoon Kristo. Siya ang headstone, ba, na na-reject. Praise God. Pero alam natin na kung sino yung ni-reject na headstone, amen, it becomes the capstone, yung pong naging panulok, sabi ng Biblia. Siya rin po ang nagselyo, praise God, nagkompleto doon sa buong structure. So we see sabi ng prophet, the stature of a perfect man, yan ang stature that will go to the rapture. That will go to the rapture. And we know na ang headstone ay bumaba sa ating panahon ngayon. Hindi bumaba ang headstone sa ibang panahon, kundi dito lang sa panahon po natin bumaba itong headstone na ito. Sapagkat doon po sa Hebrews chapter 10 na binasa natin, makikita natin doon kung paano, amen, lahat ng, sabi doon,
lahat ng shadow sa Bible, sa panahon po natin ngayon, ay, amen, nagkaroon na po ng katuparan, ng reality, at yan ay wala iba, kundi mga kapatid sa iglesia ng ating Panginoon. Di ba? Alam niyo ba na sa Bible, makikita natin yung bahagi natin doon. Makikita natin yung bahagi ng mensahero na pinadala ng Diyos sa ating panahon. Kinakailangan, kabisado natin yung mga types and shapes. Kabisado natin yung nandoon sa Biblia natin. Like for example, in Genesis, we see the story of Isaac and Rebekah. Di ba? Makikita natin kung paano nagpadala si Abraham ng kanyang servant. Ang pangalan niya si Eliezer. At si Eliezer ang siyang ginamit para mahanap yung bride ni Isaac. So, it's a perfect type. Makikita natin kung paano si Eliezer itipot larawan ng mensahero sa ating panahon at tayo po si Rebekah sa panahon na ito. Amen. At si Isaac ang ating Panginoon si Kristo. So, kailan nangyari yon doon sa Genesis? Sabi nga ng Biblia mga kapatid, at the latter part of the book of Genesis, makikita natin yon kung saan mga kapatid, dinala, amen, dinala yung babae, dinala si Rebekah to meet Isaac na kanyang ulo, na kanyang head. Di ba? Na kanyang headship. So, ganun din. Amen. Ang Rebekah sa panahon na ito, praise God, ay dumating sa panahon kung saan si Eliezer, dinala niya tayo doon sa ating headship. And who is our headship? Christ, the Word. Sa panahon na ito, di ba? Amen. So, siyang nagsilbing way para tayo ay masumpungan. Ma-recognize natin mga kapatid, marinig natin through the messenger na si Isaac, ang ating head, hallelujah, ay nag-aantay sa atin. Naghahanap siya sa atin. Di ba? Yan ang sabi ng Bible. Amen. Also, remember the book of Ruth. In the book of Ruth, makikita natin kung paano si Ruth ay laging pinapaboran. Amen? Sa lahat ng mga babae doon, sa mga namumulot doon sa field ni Boaz, yung chief reefer na ito, siya ay pumupunta kay Ruth para bigyan ng saganang pagkain, saganang mga ani si Ruth. Diba? Amen. Siya lang ang binibigyan niya ng ganon. Sa dami ng mga nandoon, ng mga dalaga. You see? Bakit? Kasi sa mata ni Boaz, si Ruth ay, amen, kakaiba. At nagkaroon siya ng pag-ibig kay Ruth. And so, ang nag-introduce mga kapatid kay Boaz patungkol kay Ruth ay wala iba kundi yung chief reaper. Diba? Siya ang nag-alam bakit gano'n, kung ano nangyari. Amen. Kunento niya lahat kay Boaz kung ano nangyari dito kay Ruth. And you know the story, di ba? Kung titingnan natin, kung ipapass forward na natin doon sa dulo, na pagdating ng dulo, amen, ano nangyari? Amen, si Boaz ang naging kanyang, amen, asawa. Siya'y tinubos ni Boaz. So, nagkaroon sila ng tinatawag mga kapatid na union. Diba? At binalik lahat ng kanyang mga bagay na nawala sa kanya because siya ang kinsman redeemer niya hanggang sa binigyan mga kapatid binigyan ng anak. Diba? Dahil hindi nangyari ito sa panahon mga kapatid. Amen. Panahon mga kapatid ng kanyang asawa. And you know the story of Esther. Of course, it's Esther, meron siyang messenger na nagsasabi sa kanya kung ano nangyayari to the kingdom of Ahasuerus. Diba? At yan ay wala iba kundi si Haggai.
And he brought to Esther the news kung ano yung mangyayari sa mga Hudyo. Kaya si Esther ay tumayo at namagitan para hindi sila mapahamak. You see? Praise God. At nangyari po mga kapatid yung pag stand in the gap niya doon sa kanyang bayan. So we will, if you study the Bible, ang dami pong mga pwede nating gawing types and shadows. Amen, sa atin, sa Bible. So yan pong sinasabi ng Bible, no? But you see, from the beginning, the Garden of Eden, amen, ang Diyos talaga nais niya na manahan sa tao. He loved fellowship. He loved fellowship. Praise God. Kaya mga kapatid, nung nahiwalay ang tao sa Diyos, nalungkot ang Panginoon. I believe that, mga kapatid, nalungkot ang Panginoon. Pero may plano siya. Amen. Lahat ng bagay na nangyari is still in accordance to His divine will. Kaya mga kapatid, itong tabernakulo na ito ay hindi ito isang bagay na random lang. Hindi ito isang aksidente lang. May plano ang Diyos na magtayo siya ng ganito tabernakulo. Amen. Para manahan po siya. Sapagkat lahat ng bagay dito sa tabernacle na ito is a later representation, amen, kung saan mga kapatid, ang Panginoon ay mananahan. Hindi na sa pamamagitan nitong tabernakulo nito na binili ni Moises, hindi na ito mga kapatid sa pamamagitan ng mga anong tawag dito, ng mga instrument na nandyan, lahat ng mga components na nandyan, ng mga structure na nandyan na nakikita natin. Amen. Kundi mga kapatid, praise God, ito isang temporaryo lamang na tahanan niya, pagdidwela niya. Sapagkat nais ng Diyos, amen, na siya manahan sa isang mas maluwalhating tahanan, isang katawan. Amen. Na hindi yari lang sa isang materyales, kundi ito mga kapatid ay sa pamamagitan ng bawat laman ng bawat isa. Hindi lang sa bato. Amen. Praise God. Hindi lang mga kapatid sa pamamagitan ng kanyang katawan 2,000 years ago. Diba? Narito siya, nanahan siya, nagdwell siya sa isang laman. Amen. Pero hindi lang doon nais ng Diyos na manahan sa laman na yan. Sabi ng Biblia, ako'y mananahan sa inyong mga puso. At sinugo niya ang banal na Espiritu para yun ay manahan sa bawat isa sa atin. So alam natin ang huling lugar kung saan ang Diyos ay nais niya na manahan siya ay sa pamamagitan ng bawat individual. So, we are the building of God. We are the dwelling place of the Lord. We are the tabernacle of God. Even in the book of Revelation, makikita natin kung paano ang Panginoon. Di ba? Sabi doon, nung bumaba yung bagong Jerusalem, hindi po ba nung bumaba yung bagong Jerusalem, sabi doon, ang nakita mga kapatid ni John, hindi isang literal na syudad. The Bible says, nung bumaba ang New Jerusalem, yung city mga kapatid, ang sabi ng Biblia, ang nakita ni John ay katulad ng isang babae na nadaramtan. Amen, di ba? Gusto kong basahin ang sabi ng Bible, sabi niyo rito. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven, excuse me, and the first earth were passed away, and there was no more sea. Praise God. So, sa new heaven and new earth, wala na pong dagat. Nagkaroon na ng tinatawag na final cleansing ang earth na ito sa pamamagitan ng apoy. And what caused that fire is that, amen, hallelujah, na wala ng mga dagat, sabi rito. Di ba? Amen. So ang mundo ngayon ay 70% ay tubig. But during that time, amen, wala na pong dagat. Marahil siguro meron ng maliit na bahagi ng katubigan, pero wala na pong dagat. Praise the Lord.
Amen. And then the verse was said, sabi dito ni John, and I, John, saw the holy city. He saw the holy city, the new Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride, adorned for her husband. So what he saw is not actually literal city, but he saw a bride adorned for her husband. Isang babaeng kasintahan na nagagayakan, sabi rito, para sa kanyang asawang lalaki. Amen. Di ba? And then in verse 3 sabi rito, and I heard a great voice. He heard a great voice out of heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men. Huh? And he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. You see? Ang sabi rito, ang tabernakulo ng Diyos ay tayo. Diba? Amen. So hindi na po natin babalikan yung mga types and shadows, sapagkat po yung reality ng application ng lahat ng ito ay tayo. Kaya nga nung na-meet natin ang mensahe, no, nagbago yung pananaw natin tungkol sa kung ano yun nandoon sa kabilang dako. Di ba? Akala natin noon kasi ang langit ay katulad ng mga kinakanta natin na sabi doon na may mansion tayo doon, 'di ba? Merong streets of gold, 'di ba? Yung mga pearly gates at lahat ng mga bagay na ganoon, 'di ba? Amen. But nung nabasa natin sa message ng prophet, sabi niya, ang langit ay hindi isang lugar na makakakita ka ng mga ganyang mga bagay. Di ba? Walang bricks of stones and streets of gold. Walang mansyon na nandoon. Wala po tayong, di ba? Yung pinapangarap mo na magkakaroon ka ng mansion dun sa langit. Di ba? Wala palang mansion dun sa langit. Literal na mansion. Magkatitira sa isang mansion. A glorified body ka na. Di ba? Kaya sabi ng prophet, sabi niya, in John chapter 14, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house, sabi niya, are many, what? In my Father's house are many mansions. If it were not so, sabi niya, I would have told you, and I'll go and prepare a place for you. In my Father's house are many mansions. Ano bang mas malaki? Yung house o yung mansion? Di ba mas malaki, mga kapatid, yung mansion? Pero sabi doon, yung mansion nandun sa house. In my Father's house are many mansions. Amen? Why? Because the prophet said, the original translation is, hindi naman ganon. Kundi sabi, mga kapatid, ng prophet, sabi niya, ang ibig sabihin lang ng scripture, sabi doon, in my Father's kingdoms are many chopan body. So yung mansion po natin ito, this is our mansion. Amen? A body that God has prepared for us in that place. A chopan body. Yun, mga kapatid, ang ating pong tirahan. Di ba? Amen. Hindi tayo titira sa isang material na bagay dun sa langit. No. You see? Praise God. Kundi itong katawan na ito, this is our mansion. This is our this is God's tabernacle. Liwanag ba, mga kapatid? Praise God. So, makikita natin, yan ang pinaka goal ng Panginoon, ultimate na plano ng Diyos. Di ba? Tayong lahat ay kanyang panahanan pagdating ng ba? Lahat ng kanyang nais, lahat ng kanyang plano. Amen. Ay nagtatapos doon sa plano niya na ang kanyang sarili ay kanyang pananahanan tayo bilang kanyang templo, mga kapatid, sa panahon na ito. Praise the Lord. So in conclusion, makita natin kung paano nagkaroon ng tinatawag na pagbabago ng shifting of God's dwelling place. So God's presence from the Old Testament to the New
God first commanded Moses to build the tabernacle, and then eventually nagkaroon tayo ng temple sa panahon ni Solomon, praise God, which are all based in the pattern of God. Pero they were just only temporary, a shadow of a greater reality. Alam natin yun mga kapatid, ang pinaka-ultimate fulfillment ng dwelling place ng ating Panginoon ay walang iba kundi mga kapatid tayo. Amen? We are the living tabernacle of God, made without hands. Amen? Hindi human temple, praise God, but all the fullness, amen, of the Godhead is now dwelling in our body, in the church. Di ba yung sabi ng propeta, sabi niya, all that was in Christ, all that was in God, He poured out into Christ. And all that was in Christ, He poured out into the church. Amen. Do you see? So makita natin kung paano tayo are now the Word manifested in your day. Di ba? Pinipare ng Diyos ang katawan mo bilang templo niya ngayon na kanyang magiging kasangkapan para maihayag niya ang kanyang plano sa buhay mo. Purihan ng Diyos, mga kapatid. Are we that body willing, amen, to be used by God, willing to be an instrument of God, kung saan ang Panginoon, ang kanyang plano ay ma-reveal sa buhay ng bawat isa. Praise the Lord. Are you willing, amen, na i-guide ka ng Panginoon, ng Holy Spirit niya? See, for you to be a instrument of blessing, a channel of blessing sa mga tao na ngayon, mga kapatid, ay naghahanap sila, praise God, ng kasagutan. Amen. Naghahanap sila ng pag-ibig, naghahanap sila ng pag-asa, ng gabay, at naniniwala ako na napakalaki ng bahagi natin bilang kanyang, amen, personal na representasyon. Ang Diyos nagpapahayag sa bawat isa sa atin. No? Sa pamamagitan ng kamay mo, nag-aabot ang Panginoon. Sa pamamagitan ng bibig mo, nagsasalita ang Diyos. Because you are, amen, hallelujah, the body of Christ sa panahon ito. So, hanggang dito na lang po tayo, mga kapatid. Dito na po ako magtatapos. At sa susunod na pag-aaral natin muli ay, amen, hayaan natin ang Panginoon muli ang magdagdag pa ng ilang pang mga mahalagang bagay na dapat po natin na makita, praise the Lord, sa ating mga pag-aaral ng kanyang mga salita. Nawa sa gabing ito ay nagkaroon tayo ng karagdagan na kaunawaan patungkol sa tayo, ano yung bahagi ng na dapat nating gampanan sa panahon na ito. Praise the Lord. You know, you are the throne of God in these days. Amen. You are the mercy seat of God in your day. Amen. Binigyan tayo ng Diyos ng lahat ng authority para i-exercise natin po, mga kapatid, ang pangako ng Diyos sa buhay natin. And so, sa gabing ito, lagi natin tandaan na amen, yan ang pinaka ultimate goal ng Panginoon, to dwell to His people. Sino sila? Mga taong mapagpakumbaba, mga taong marunong magsisi, mga taong marunong sumunod sa kanyang salita. Sana sa gabing ito ay patuloy na ang Panginoon ay maghari sa bawat puso natin, sa bawat bahagi ng ating buhay. Amen. Wag nating hayaan na may maging kapantay siya sa buhay natin. Nawa lahat ng
bahagi ng areas ng buhay natin, siya ang naghahari. In everything that we do, amen, everything that we say, let God lead us. Hayaan natin ang Panginoon ang siyang patuloy na mangusap sa atin. Amen. Sa gabing ito, ating pagtatapos ay amen. Meron man tayong mga kahilingan sa Kanya, sure. Gusto ko lang pong tingnan dito sa prayer request. Amen. So wala naman pong humingi ng panalangin sa gabing ito, puri ng Panginoon. Gayunpaman, tayo po'y mananalangin pa rin dahil hindi na natin napaabot ang ating mga kahilingan, but we're going to pray it anyway. Sa gabing ito, samahan niyo muli ako sa ilang sandali ng pananalangin sa Kanya. Hallelujah. O Diyos, dakila naming Ama, maraming salamat muli, Panginoon, Lord, sa ilang sandali na kami po ay narito nagsama-sama. Panginoon, nakinig ng iyong mga banal na salita. Salamat, Panginoon Diyos, sapagkat napakahalaga na malaman namin kung paano nais niyo na manahan kayo, Lord, sa inyong mga anak, sa inyong mga nilikha. Ninais niyo po, Lord, na kayo maabot. Pagamat, Lord, napahiwalay kami sa inyo, ngunit kayo din mismo, Lord, ang siyang gumawa ng paraan para kami makalapit muli. Pabalik sa iyo, Lord God, sa pamamagitan, Lord, ng iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ama, sa gabing ito, nais namin muli na itaas lahat ng mga pangangailangan namin. Hindi ko po batid ang mga kalagayan na sitwasyon ng iyong mga anak sa gabing ito. Marahil may isa, dalawa na nakikinig ngayon, Panginoon, na may pangangailangan. At alam niyo, Lord, ang kanilang pangangailangan, Panginoon. Batid niyo, Lord, ang mas mainam, Lord, para sa kanila. Kaya man sa gabing ito, tinatas ko po ang aking mga kapatid na ito, Lord. Ano man ang kanilang kalagayan sa gabing ito, kayo, Panginoon Diyos, O God, ang siyang magkaloob ng lahat ng kanilang mga pangailangan. Kagalingan sa mga may karamdaman, Panginoon. Patuloy namin itinataas ang kalagayan ng aming kapatid, Brother Marshall. Dalayan ko, Panginoon, na patuloy niyo, Lord God, na i-extend ang iyong biyaya sa Kanya. Sa mga sandaling ito, Lord, bigyan niyo po, Panginoon, ng higit na katatagan ng pananampalataya. Patuloy niyo siya, Lord God, na bigyan ng kalakasan upang malagpasan niya, Panginoon, ang kanyang pinagdaraan ng pagsubok, Lord. Umaasa po kami patuloy, Lord God, na kayo, Lord, O God, ang gagawa ng way para sa Kanya. Upang, Lord, lubos niyang makamit, Panginoon, ang kagalingan ng Kanyang karamdaman. Kinukumit po namin ang aming kapatid, Brother Marshall, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. At lahat ng aming mga kapatid sa gabing ito, Lord God, saan man sila naroon, Panginoon, I pray, God, na inyo pong, Lord, iabot ang inyong mapagpala at makapangyarihang kamay sa bawat kapatid ko sa gabing ito, Lord, na meron pong pinagdaraan ng mga karamdaman. In the name of the Lord Jesus Christ, I declare healing right now sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, Lord. Salamat sa kagalingan.
Salamat, Panginoon Diyos. Kiniklaim na po namin, Panginoon, ang kagalingan. At sa lahat ng aking mga kapatid, Panginoon, na dumaranas sa maraming mga pakikipagbaka sa buhay. Lord, I pray na kayo po ang siyang magbigay sa kanila ng overcoming spirit, overcoming power, para malagpasan po nila lahat ang kanilang mga pinagdadaan ng mga pagsubok sa buhay. O Lord God, hallelujah. Alam namin, Panginoon, na hindi lahat ng panahon ay gabi at dilim. In the morning, Lord, O God, makikita namin muli ang pagsikat ng araw. And there is joy. Hindi lahat ng panahon, Lord, ay pag-iyak. Kinabukasan, Panginoon, ay mayroong galak na mararanasan kami, Panginoon. O Lord, lahat ng bagay pinapaintulutan niyo, Panginoon, na mangyari. Meron po kayong layunin, may purpose po kayo, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makita ito, Lord, at magpasalamat pa rin, Panginoon, kapag po dumadaan kami sa marami mga pagsubok sa buhay. Pagsubok sa aming mga anak, sa pamilya namin, Panginoon Lord. Dalayan ko po, Panginoon, ang bawat pamilya sa gabing ito, Lord God, na kayang siyang patuloy, Panginoon God, na bumuklod sa kanila. Talian niyo sila ng iyong banal na spirito, ng iyong pag-ibig, Lord. O God, ang bawat mga anak namin, Panginoon, bawat kabataan, Panginoon, na nalalayo ng landas, O God, naway bumalik sila, Panginoon Lord God, sa iyo. Nawa, Lord, paglingkuran kanila, Panginoon, sa kanilang buhay, habang sila may kalakasan, Panginoon. O God, may you protect, Lord, our family, our loved ones, Lord Jesus. We commit them all, Lord, into your mighty hand. Guide them, Lord, I pray. Hallelujah. O God, sa gabi ito, Panginoon, pagpalain niyo, Panginoon, Lord God, ang mga salita ninyo, Lord, na napakinggan namin. Kayo, Panginoon Diyos, O God, hallelujah, ang siya magpala, Panginoon, sa bawat puso ng bawat nakarinig. As we close, God, tonight, in prayer, hallelujah, may your guidance, Lord, may your Holy Spirit, Lord, be with us always. Thank you, Lord God. We give you all the praise, and we give you all the glory. In your name alone, sa pangalan ng Panginoon sa Kristo at pangangailangan. Amen and amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa gabing ito, sa lahat po ng mga nakasama ko, although hindi ko man kayo nakikita. Alam ng Panginoon, amen, kung nasaan kayo at sino po ang bawat isa. So, nawa po mga kapatid, sa ilang sandali ng ating pong pakikinig ay amen. Encourage po tayo. Amen. At natuto po tayo ng salita natin, Panginoon. And please continue to pray for the ministry here. Dito po sa Word Bride Ministries, dito po sa Manawa. Naway, maging patuloy kami na maging instrumento ng Panginoon para sa bawat isa. Salamat muli sa lahat ng inyong mga suporta, pakikinig, pagsubaybay. At nawa ang Diyos yan siyang patuloy na magpala sa inyo sa bawat araw. Shalom sa bawat isa and hallelujah. The Lord be with you.